Dalawa kayo? Meron po ako nunal sa muka. Isa sa mga palatandaan. Ako din meron. Lumaki ako sa sitio Rasana kung saan huling nakita ang anak ni Doña Katrina Laude. Napadpad naman po ako sa Maynila dahil po sa mga kumupkup po sa akin. Meron ako nitong kwintas na huling nakitang hawak-hawak ito ng anak ni Doña Katrina Laude. Meron din po ako. Kulay brown ang buhok ko, gaya ng buhok ni Doña Katrina Laude. Itim ang buhok ni Mama at hindi brown. Hindi kaya nagpapanggap lamang kayong dalawa? Dahil alam niyo na rin naman na sobrang yaman at makapangyarihan niyan si Doña Katrina Laude. Hindi ko habol ang pera, miss. Naghahanap din kasi ako ng kalinga ng isang ina. Tumatanda na po si Mama at kailangan niya rin po ng magkaalaga po sa kanya. Pupunta ko ngayon doon sa loob at kakausapin ko si Doña Katrina Laude at aalamin ko na rin kung ano ang kanyang suhestyon. Dito lamang kayo at babalikan ko kayo mamaya. Peke ang nunal mo. Hindi peke ang nunal ko. Baka yung sayo ang peke. Siguro, grabe na yung pangangailangan ng pamilya mo na umabot ka sa pagpapanggap bilang ako. Marami kaming kumpanya sa Maynila. Hindi ko habol ang pera. Yun naman pala. So hayaan mo na sa akin to. Ipaubaya mo na to sa akin. Ano? Hoy, kayong mga pigkaon bahog-bila, tama na yung pagtatalo nyo. Hoy na kayo at pinapapasok na kayo ni Madam. Madam, nandito na po sila. Mama, kay tagal ko pong hinintay na makita kayo. Mommy? Mommy, finally nakita ko na kayo. Ladies, magsiuwi na kayo. Nagsasayang lang kayo ng oras. Nanay nga talaga kita. Magkaugali tayo eh. Mommy, kaya kong patunayan sa kahit na anong paraan na ako ang anak mo. Donna, pauwiin mo na sila. Aalis lamang ako kung sakaling pumayag po kayong magpa-DNA test po tayo. Handa rin po akong sumailalim ng DNA test para mapatunayan ko po ang sarili ko. Madam and ladies, may resulta na ang DNA. So ang tunay na anak ni Doña Katrina Laude sa inyong dalawa ay si... halika tuloy ka. Ito yung bahay na sinasabi ko na bahay namin ng mister ko. Anong masasabi mo sa bahay namin? Maganda ba? Oo, maganda naman. Pero alam mo ba kung ano yung problema dito? Tumbok itong bahay mo. At alam mo ba kung ano yung ibig sabihin nun? Sa'yo lahat mapupunta ang kamalasan. Ito talaga, 2025 na. Naniniwala ka pa rin sa tumbok-tumbok na yan? Ano ka ba? Totoo nga yung sinasabi ko. At ito pa yung sinasabi nila. Kapag may bumisita daw sa bahay na tumbok, maaga daw itong natitigok.
Hindi totoo yan. Kasi kung totoo yan, edi sana matagal na kaming minamalas. Alam mo, imbis na kung ano-ano pa yung sasabihin mo, halika na lang at pumasok tayo sa loob at nang makameryenda ka naman. Halika na. Ay nako, hindi na. Dahil may pupuntahan pa akong binyag mamaya. Kung nagkape pa ako baka malate pa ako. O siya, sige na, mauna na ako ha. Ha? Sigurado ka? O baka namang natatakot ka lang kasi nga sabi mo, tumbok tong bahay namin. Gaya nga ng sinabi mo, 'di ba? 2025 na, nagpapaniwala ka pa rin sa tumbok-tumbok na 'yan, 'di ba? Jesus, o siya, sige na. O siya, sige na, mauna na ako. Mag-iingat ka. Bye. Ha? Sino to? Hello? Oho, bakit ho? O, halika na. Pumasok ka na sa bahay namin. Pasensya ka na ha. Hindi pa ako nakapaglinis dito. Alam mo namang masyado ako naging busy ngayong week. Okay lang, ano ka ba? Alam mo, buti na lang at hindi ka natatakot dito sa bahay mo. Natumbok tong bahay namin. Dami na rin nagsasabi niyan. Alam mo, kung oras na ng tao, oras na niya. At walang kinalaman niyang tumbok-tumbok na yan. Sa bagay, may point ka. Oh, tapos ka na kumain? Oo, tapos na ako. O siya, mauna na ako ha. Kasi alam mo naman, bawal akong gabihin. O siya, mag-iingat ka. Baka mamaya maaksidente ka pa. Madamay pa tong bahay namin. O siya, sige na. Mauna na ako. O siya, sige. Bye! Diyos ko, bakit ganun? Ano ba nangyayari? Bakit ganun? Lahat ng pinapapunta ko rito sa bahay namin, namamatay. Bakit? Hindi kaya totoo yung sinasabi nila? Maniniwala na ba tayo sa tumbok na yan? Ha? Ay kung ganon, sino? Sino? Ay! Bes, taragala tayo. Chat na ulit yung baby ko. Ano tong chat niya? Baby ko, kumain ka na ba? Diyos ko naman! Ay, aba. Ano naman ba kayang nangyayari sa babae na to? Kinikilig ba yan or inasinan yung kifay? Ang sweet talaga ng lalaki na to, sobrang OA. Ay, feeling ko, kinikilig na naman to. May bago na naman siguro tong nakakausap. Replyan ko siya ng, kakainin ka pa lang. Ay! Hoy, bading! Kausapin mo naman ako, pansinin mo naman ako. Pumunta pa talaga ako dito sa inyo tapos ganito lang yung madadatnan ko? Gaganyan ka lang para kang inasinan dyan? Oo. Nandito na naman ang babaeng inggitera. Maiinggit na naman yan. Palibhasa walang nakakausap. Inggit daw.
Sino naman ba yung nakakausap mo, ha? Bakit parang kilig na kilig ka na naman dyan? Ano kasi, ito na nga bakla. May bago akong nakilala ngayon na matangkad na siya, basketball player pa, gwapo, moreno, my gosh, perfect match. Ay, naku, sa ganda kong to. Sus, pero alam mo, parang familiar sa akin yung mga description na sinabi mo dyan sa lalaking nakakausap mo na yan. Yan ba yung ex mo? Yung ex mong napaka-red flag? Bakla, hindi. Napaka-OA Oh, di okay, fine. Pero saan mo ba nakilala yung nakakausap mo na yan? Mabait ba yan? At sigurado ka na ba sa taong yan? Ay, naku, be, yes naman. Sure thing na ako dito sa nakakausap ko. As in, sure na sure talaga. Alam mo kung bakit? Kasi naman, sa OFO ko siya nakilala, be. Alam mo ba, sa OFO, marami kang makikilala doon at ang babait talaga ng mga taong nang nandoon. Oo, marami pang cute, gwapo, magaganda. As in, nasa OFO na yan lahat, be. OFO? Mukhang magandang gamitin nga yan, Ay nako, gagamit din ako. Uy, ikaw, kumain ka na rin kasi. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Grabe naman.